Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, meron lang tayo i-check na isang unit na binalik sa atin ng isa sa mga clients natin. Okay? So ito yun guys. So parang i-unbox natin siya para ano yun? Para mapakita na natin kay customer na there's nothing wrong with the unit. Okay? So baka kasi nga hindi lang marunong gumamit si client. Alright? So, ito yung box, no? Teka lang. O tayo ng gunting. Ayan, guys. So, ma'am, ito, kita nyo naman ang unit nyo. Silado yan, okay? So, i-open na natin. Right? So, medyo ano siya, siyempre, medyo malayo siya dun sa kung paano ko natin siya pinak. Kasi ito talaga, diretso, bubble wrap lang. Pero okay na rin kasi nga, yung nga problem kasi, di ba, kahit airsoft siya, yung mga courier, ayaw tanggapin. Ayaw sila tanggapin. Kaya, yan. Kasi yan. Pwede na siguro to. Okay, teka. Wait. Kita ba kung ano? Ayan, kita nyo naman guys. So this is the HK416D. Tinipan pa yung ano, nataipan pa yung box. Kasi minsan, napansin ko kasi minsan meron talagang mga tao na ganun. Parang pag nagkaroon lang ng konting problema, palit, puro palit, alam mo yun? Sabi ko nga pag bumili ka ng kotse, magkano yung sasakyan? Milyon ng halaga, di ba? Hindi gumagana, may problema, may issue, may defect. Pwede mo palatan? Hindi mo pwede palatan eh. Milyon yung pinag-uusapan dun Okay. So, tapos ikaw nag-order ka, diretso ka pa dun sa dealer. Diba? Tapos ito, tinan mo kung anong nangyari, tapos gusto mo agad, palit-palit. Parang ganun. Siyempre, check muna natin kasi minsan meron mga hindi lang marunong yung tao. Okay? Hindi lang marunong gumamit. So, kawawa naman yung parang ako, side hustle lang natin to, extra lang natin to. Diba? May ibang trabaho tayo ngayon. Yung business, itong business na to, hindi pa to naaayos. Diba? So, inaalagaan natin yung reputation natin eh. So, hindi naman tayo pwedeng, kinuha natin kay supplier. Supplier, palato mo yan. Sabi ng customer ko. Di ba, syempre, pagka, hindi nagalit sa atin si supplier, ayoko na bentahan to si Raymond, ayoko na supplyan to si Raymond. Paano na tayo? Saan tayo maghahanap ng paninda natin kung ayaw na tayo supplyan yung supplier natin? Di ba? Ganun yun. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta na nagpapalit. Kung may defect yung item, siyempre, wala tayong pag-uusapan. Kailangan talagang palitan yan. Diba? Kasi siyempre, ako naman yung masisira kay customer, di ba? Pag hindi pinalad na ni supplier. Ganun lang naman yun. Pero minsan kasi talaga, alam mo, merong supplier, actually, hirap talaga kausap eh. Actually. Kaya nga medyo nalimitahan na rin yung mga items. Kaya medyo hindi nga ako kompleto kasi merong mga supplier hindi ko kinukuhanan ng stock. Kasi nga, parang mahirap kausap, parang ganun. Tapos pagdating sa parts, pag may nasisira, ang hirap din nakakuha ng parts. Kaya, ayun. Kaya hindi ako kompleto. Kaya marami tayong kulang pagdating sa unit natin. Right? Pero, di naman kailangan maging kompleto eh. Kumbaga yung iba kasi parang para-parehas lang naman eh. Basic na naman eh. Yung iba parang masyado lang maarte yung iba, wala tayo. Hindi naman sila talaga, kumbaga parang hindi naman sila essential. Parang ganun. Kaya sabi ko parang, hindi, sige, di bale, okay na yan, kahit wala na tayong ganyan. Parang ibang tao na yung mabahala dyan. Alright? So, ito guys, yung unit. So, okay naman yung unit. Wala naman ako nakikitang gas-gas. Okay. Hindi, meron. May yung makonti. Mga minor lang naman. Konti lang naman. Okay.
Okay. Okay, wala naman. So far, okay naman. Cool. Okay. So, ito kasi tumatagos. Nagkataon tumatagos kasi minsan meron, di ba, normally hindi, di ba? Pero, syempre, katulad kay Wee, binaliktad niya di ba? So, actually, hindi ako sure Kasi kay Wee, so far, lahat ng nakawakan ko, nakabaliktad. Okay, so, ito, parang itong unit na to, yung tumatagos yung fire selector switch niya. Dun sa safe, no? Pero, naka-safe siya. Ano? Matigas yung trigger. So, kumbaga, nasa safe mo lang siya. So, itong unit na to, nasa safe mo siya particularly. So, parang sabi ng customer, defective. Paano naging defective? Kung hindi siya nasa safe, defective. Kasi ito, nagagalaw yung trigger Pag nilagay ko siya sa semi, nasa semi, di ba? Yan, gumagalaw. Nakakalabit. So, pag nilagay ko siya safe, ayaw, matigas, hindi gumagalaw. Kaya sabi ko, paano mo matasabi na? Kaya, kunyari, ito, di ba, firing mode to. Ayan, So, pag nilagay natin sa safe, tigas hindi gumagalaw. So, hindi mo masasabing defective dahil lang sa ganun. Kumbaga, nagkaroon nga siya ng extra feature na pwede mo siya ilagay sa safe, which is good. Nalalagay mo siya sa safe. Di ba? Kaya nga tama parang, okay yan Okay ang unit na yan na nalalagay sa safe. Ganun siya. Mas okay siya, kumbaga. Alright? So, wait, may testingin pa ako isa. So, ito, makikita nyo guys, baka kasi iba natataka Ano ginagawa na to si Redman? Okay. Teka lang. Ano yung nakikita kong plastic? Okay. Sa camera ko kasi parang may nakikita akong kakaiba to pala. Okay. So, mamaya sabihin nyo, ano ginagawa na to si Redman? Yung si Sir Red. Ito yung, pag nag-check kasi kayo, when you're checking something, minsan may mga problem or something, one of the ways to check is to isolate. Isolation siya kasi parang sasakyan din yan Actually, pag kotse, di ba, pag in-start mo, kaya nga medyo mahirap mag-ayos sa sasakyan Kasi sa sasakyan, sobrang daming parts, ang dami nangyayari, ang dami umaandar So, pag may narinig ka na something, pag pumunta ka sa makina, minsan, asan ba yun? Yun sa pag tumatakbo, saan kaya yun? Kasi ang daming components di ba? So, baril, parang ganun din siya. So, syempre, for you to be able to determine kung ano yung problem, kailangan i-isolate mo siya. Huwag mo muna gamitin yung magazine. Huwag mo muna gamitin yan. Isolate mo muna. Kasi, yung baril naman, mechanical siya. So, in a way, mag-work siya Meron siyang mga function na pwede mag-work kahit nawala na to. Ito kasi, yung magazine, pag kinabit mo siya, kahit may pistol, ganito rin sa pistol. Pag kinabit mo yung magazine, yun yung aandar yung baril. Kumbaga, parang yun yung continuous na, parang functional na siya. Functional mode. So, sa ngayon, hindi pa siya functional mode kasi hindi ako nakakabaril di ba? Kasi walang magazine Pero, yung internal na system niya, kahit pa paano, na-check mo. Parang, does the trigger work? Pasa natin. Yes, it works. Okay. So, okay na yung part na yun. So, ganun yung way na mag-check. So, ngayon, ito, check natin yung, paano ba? Semi-auto. Okay, ito. Bibigyan ko sa example, idea how to check. So, kakasa mo. Diba? So, ngayon, kakalabitin mo yung trigger. Huwag mo muna bibitawan. So, gumana, di ba? So, more or less, alam mo, may idea ka na, pumalo yung hammer. Pero, hindi pa rin 100% meaning, may pumalong hammer kasi hindi pa natin sinisilip sa loob Sa ngayon pa lang, doon sa may trigger na area pa lang, nag-work siya. Alam mo, may narinig ka, may pumalo. Okay, fine. So, ngayon, gagayahin natin yung cycle ng, yung parang paano ba nag-function, di ba? So, kapag ka sa may magazine, may bala, ang tendency, pag isang putok mo, pag kinalabit mo yung trigger, ulitin ko na ulit. Pag kinalabit mo yung trigger, ano siya, di ba, magsa-cycle, di ba? Kanyari, ganyan. Pag kinalabit mo to, bang! Ang mangyayari, habang nakakalabit ka pa dyan, di ba, normally, binibitawan mo. So, ito, babalik, atras, di ba? Tapos, bibitawan mo to, trigger. Tapos, kakalabitin mo ulit. So, yung part na yun, more or less, parang, okay, wala tayong nakitang problem, okay? So, yung isa bang step,
how to check the full auto. Sa full auto naman, parang ganun din. Pero ang full auto kasi, di ba, hindi mo binibitawan yung trigger eh. So gagawin mo rin siya, i-emulate mo siya. Okay? So gagawin mo, switch mo siya sa full auto. Pagdating sa full auto, kakasa mo. Di ba? Tapos kakalabitin mo. Huwag mo bibitawan. Nakahawa ka lang dyan. Ngayon, dapat ito, syempre, pag functioning siya, magsa-cycle yung bolt, di ba? Tapos papalo. Dapat may maririnig ka na pak. Gumaganon. Yan o, mapapansin mo, may narinig yung pak. Di ko alam kung narinig niyo eh. Ito, isa pa. Ayan o. Tapos ako nararamdaman ko siya sa trigger, may pumapalo. So, ibig sabihin, nare-release yung hammer. Ngayon, kung mapapansin mo, bibitawan ko tong trigger, kakalabitin ko, walang mangyayari. Kasi pumalo na siya kanina eh. So far, wala pa ako nakikitang problem dito sa functioning. Kasi yan, nagpa-function siya, nagpa-full auto siya, yan o. Diba ito? Ito, full auto to eh. Okay, so emulate natin. Oh, bitaw, di ba? So, good. Good siya, good. Okay. So ngayon, ang gagawin natin ngayon is bubuksan natin sa loob. Titingnan natin. Teka lang, paano ba ito? Ito. Tingnan natin, gumagana ba yung loob? Check natin. Baka naman may natanggal sa loob, hindi na siya pumapalo or something, kaya hindi na siya nagpa-function. Okay, wait. Okay, so ito, nakita natin. Alright. So everything seems intact. Okay, so ito. Alright, so ito yan. So yung bolt, ito yung bolt carrier. So ito yung hammer. So gumatras siya. So i-emulate natin. So lagay muna natin sa semi. Okay na, sa semi siya. Push back. Okay. Then, pull the trigger. Okay. Tapos, pag ganyan, check mo rin yung tingnan mo rin tong hammer. Okay ba yung hammer? Saan ba yung preso ng hammer? Okay ba? Okay naman. Okay. Hammer. Hack. Okay. Tumama. So, ngayon, medyo complicated sa part dito sa full auto kasi hindi masyadong kabisado eh. Parang alam ko may nagla-lock release dito eh. Okay. Pero actually, hindi na natin masyadong kailangan tingnan kasi nga, may grasa lang. Medyo, may nakita na akong grasa. So, kasi gumagana na yung semi, So, paano nga pala gumagana ulit yung full auto? Nakalimutan ko na. Ayun, yun, Nakita mo yun? Yan. So, parang double siya eh. So, di ba kinalabit ko, kasi nasa full na siya ngayon eh. So, kinalabit ko, di ba, hindi siya na-release. Kasi itong part na to, kailangan daanan ng kailangan daanan ng bolt yan to. Itong part na to. So, gagawin ko, ipupush ko yan, tapos mapapalo yung hammer. Oh, ha? Di ba? Yun. So, ako, hindi ko memorize eh. Pero, pag tinignan ko, kinalas ko na, naiisip ko eh, okay, ito, okay. Ganun siya. Tsaka ko lang parang, okay, tama. Pero pag tatanungin mo ako, parang, paano nga ba? Hindi ko sobrang kabisado. Nag-gets nyo? So, kailangan talaga sa akin, binubuksan ko, tinitingnan ko, kinakalas ko. Taka ako naaalala, oo, tama, ito pala yung mangyayari dito. Parang ganun. Okay? So far, dito wala akong nakikitang problem. Nakita nyo naman, na-testing natin. Ngayon, check ko lang yung bolt. Kaya lang, bolt carrier naman. Buksan natin. Meron ba tayong problem sa bolt carrier group? Matigas yung bolt carrier group. Yun yung isang napansin ko. O nga, matigas. Bakit matigas yung bolt carrier group? Yun lang. Kasi, hindi naman to dapat matigas. Bakit matigas tong bolt carrier group? Ano nangyari dito? The bolt carrier group is stuck. Oh, yun lang. Yun lang yung nakita ko. Yun yung problem. Tigas, oh. Ano nangyari? Bakit ganito?
Hindi ko alam. Na-stuck yung bolt carrier group. Yung nozzle. Na-stuck yung nozzle. So, hinila natin yung nozzle. Nakalas. Na-stuck. Bakit na-stuck ang nozzle? Ba't naiipit ang nozzle? Actually, yung part na yun, hindi ko kabisado eh. Kulang sa grasa, walang oil. Yun lang. Kasi may goma kasi to eh. So, there's a possibility na kulang siya sa grease, sa lubrication. Kaya nag-stuck siya. Yun lang naman yung naisip ko. Pero, okay naman ah. And let's check. Okay, wala namang bala. Okay. So, wait. Meron ba tayong lubricant dyan? Where's my lube? Where's my grease? Yan. Teka lang, pause lang natin. Maghanap tayo ng grasa at saka sabihin pause. Yun. So, ito na guys. Meron na tayong lube. Meron na tayong grease. Okay. So, yan. So, ngayon, gagawin natin is spray natin. Yun lang. Yun. Okay. May lamok. Okay. So, mas okay na siya. Pero, ano kaya mas okay dito? Parang mas okay yata pag-grease eh. Para mas matagal mawala. Para yung blowback, mas Actually, yung part na yun, hindi ko masyado na papag-aralan kung ano mas okay. Kung grease ba or lube. Kumbaga, ano ba kailangan? Kasi yung grease, paste to. Kumbaga, mas malapot. Pag yung ganito, mas malabnaw. Okay, so, hindi ko masyadong kabisado yung part na yun eh. Okay. Pero minsan, pag sa bolt carrier, dito, nilalagyan ko to ng grease. Grease nilalagay ko dito sa gilid. Pero paminsan kasi, parang napansin ko pa, naging mabagal din. Yung takbo kapag naka-grease, parang nagiging sticky siya. Kaya nung banuli, hindi na ako naglalagay. Hinayaan ko na lang. Okay? So, okay na yung nakita natin. Teka lang, check natin tong... Kasi, out of the factory, ito, parang meron siyang grease. Hindi siya grease eh. Parang medyo may pagka-sticky siya eh. Kasi alam mo yun, meron isang lube. Meron kasi isa yung Puff Dino na silicone lube, yung color yellow. Dati, di ba, nagbebenta tayo nun, pero ba't nang uli, hindi na, di ba? Kasi, nagiging sticky kasi siya. Pag natutuyo siya, pagkatagal, pag natuyo siya, nagiging sticky siya. Kaya, hindi tayo nagbebenta nun. Kaya ito na yung binibenta natin. Kasi ito, hindi siya nagiging sticky. Talagang siya, parang malabnaw lang talaga siya all the way. Kaya, yun. Alright. So, parang okay naman. Ano ako nakikitang kakaiba. Yun lang talaga, yung naging parang... Hindi ko na maisip kung bakit nag-stuck eh. Dati, meron isang brand, yung sa Lonex. May Lonex ako. Na-encounter ko rin yung matigas. Parang ganun. So, hindi ko rin alam kung paano eh. Basta, nung tinanggal, ganun ko lang din siya, nakalas naman siya, tapos in-spray ako ng lube, so okay na. Yun. So, hindi ko, kasi, pag nagkakalas na ako ng ganito, nakailang beses nakalas na ako eh. Wala naman ako nakikita na nasa loob na something na para hindi mo siya matanggal. Kaya, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung... Kasi may goma to dito eh. To. May rubber yan dyan, may O-ring. So, hindi ko alam kung may posibilidad na baka yung O-ring, nagbo-blowback, di ba? Dahil siguro medyo dry, yung O-ring medyo natanggal, na out of sa pwesto siya. To the point na pagbalik, kasi diba, nagsaslam to eh, slam, bang, kasi malakas to eh. Parang na-stuck siya. So, naipit yung nozzle, O-ring, at saka yung blowback, yung bolt. So, parang ito yung nozzle. Parang lumabas yung O-ring. Tapos ito yung bolt.
So, parang na-stuck siya ng ganun. That's the only explanation na naiisip ko eh. Kaya ngayon, syempre, pag ginagawa mo, core siya, sarili, ayaw, hindi, kasi nga, naipit siya kasi yung rubber, yung o-ring, goma yun, matigas yun eh. Di ba? Matigas yung o-ring eh. So, naipit siya, kaya, ayaw, kasi katulad ngayon, no? Oh, gumagana na eh. May spring yan eh, may spring yan sa loob eh. Siyempre yung spring niya, hindi naman pa pwedeng sobrang tigas, di ba? So, kasi hindi naman siya magsacycle eh. So, meron na certain tigas yung spring eh. Yan. Diba? So, okay na siya. So, hindi ko alam. Ganun lang siya. Kaya, yung sa akin, kaya minsan, parang mas gusto ko yung gas blowback, yung mga GBBR. Kasi ganyan. May problema, di ba? Ganyan lang. Eh kapag AEG kasi, baka hanggang bukas hindi pa tayo tapos. Alam mo yun, ang daming tornilyo kaya ng AEG, kaya kakakalas-kalas-kalas, tapos ibabalik mo pala yun. Grabe. O tayo, nakakailang minutes pa lang tayo. Based on my timer, it's only 21 minutes. Nakalas na natin, nabalik na natin. O, kapag ano to, kapag, ang tawag doon? Pag AEG to, dinemo natin ng ganito, unboxing, tapos sabay kalas. Siguro kinakalas pa natin yung mga tornilyo doon. wala pa tayo sa balik. Ganun kahirap. Kaya sabi ko, kaya nag-AEG ako yun, ayoko ka na AEG, so ako, concede. So, sobrang hirap na AEG eh. Okay, so ngayon, yung magazine, check natin yung magazine. Wala problema yung magazine. May gas pa ba? Oh, may gas pa to kasi hindi ko nape-press yung likod eh. Oh, ibig sabihin, wala siyang singaw. Di ba? Which is good. Ngayon, kailangan natin lagyan ng bala. Okay, so lagyan natin ng bala. Yan ang bala. Ito, pahirap ang maglagay ng bala. Ang tigas kasi. Ang tigas kasi, yung sa akin actually binawasan ko yung spring eh. Para mas malambot pag naglalagay ng bala. Gumagana pa rin naman. Pero, hindi ko lang sure kapag, alam mo yung pag naubos na yung bala, kaya ba niya i-push yung bolt catch? Parang yung part na yun. Kasi ako kasi, as a practical shooter, hindi ko kasi hinahayaan na mag-bolt catch eh. Naka-short stroke yata yung sa akin eh. So, ba hindi siya nagbo-bolt catch? So, alam yun. Sa competition kasi, kailangan binibilang mo yung mga bala mo eh. Para hindi nag-open bolt. Okay. Ayan. Ingatan na maraming bala. Alright? So, ito na. Testingin natin kung gumagana ba. Problema na to. Okay. Ba, ganda naman ng fit ah. Parang unang ginamit ko to, masikip eh. Ngayon, parang lumuwag na eh. Oh. Parang nakailang pasok na yung magazine dito eh. Yan, no? Sabi nung customer, pagkakuha daw, unang putok pa lang daw, hindi na daw gumagana. Semi. Nabingi ako dun. Okay? Burst mode. Kaya lalayo natin. Wala namang problema. Yun lang, yung problema, naipit lang yung bolt. Ay, naipit lang yung nozzle dun sa bolt. Kasi nga, walang lube. Kumbaga, kulang siguro sa lube or something, kaya na-stuck siya. So, I don't know. Let's try it again. Mano-mano na lang nga. Tigas naman. So ayan, nasa full auto pa rin siya. Pinasok ang magazine.
Bakit may oil? Ba to? Parang may nakita akong oil. Meron bang oil dun? Hindi matandaan. Nilagyan ko ba ito ng lube? Ay, wait. Nilagyan ko ba ito ng lube? May grasa. Pero, hindi naman. Wala namang factor. Pakita ko lang. Akala ko dumudura ng oil. Pero hindi rin naman kasi sumasayad eh. Wala ring oil dito eh. Kumbaga wala ring grasa. So dry din talaga siya. Wala namang problem sa nozzle. Okay. Wala. Everything's okay naman. Balik. Check. No BB. Hindi ako na ba ng gasto? Ano mong utang ko? Wait. Okay. So, inserting. Magazine. Firing. Lakas, grabe. Normally kasi, naglalagay ako ng Naglalagay ako ng earplug. Magamit ako ng tissue. Hindi pa nakakabili kasi nung actual na earplug. Kahit na yung tunay na barel, pag bumabaril ako ng tunay na barel, tissue lang ginagamit ko. Naalala ko dati, bumabaril lang, nag-competition ako eh. Tapos sabi nung, babaril na ako, kasi sabi nung range, yung range officer, teka lang. Tapos tinignan niya yung tenga ko, kasi wala akong earmuff, di ba? Tinignan niya. Okay. Nakita niya yung tissue. Okay, full auto. Yan, wala nang bala. Alright? So, ayun ma'am. There's nothing wrong with the unit. Yun lang, naipit lang yung bolt. So, naipit lang yung nozzle, no? So, ayan. Teka, naubos na natin yung ating BB. Teka lang, ito papakita ko testing ko. Para isang na lang, para wala na akong gagawin. Para iba na rin yung gagawin ko. Testingin pa natin, papakita ko yan. So, medyo na-spray ko na ng lube yung nozzle. So, maluwag na siya. So, I believe that would prevent the O-ring from slipping out. Kasi nga, may lube na siya. No? Kasi mas maluwag, mas mag-stay na siya dun sa pwesto niya. Kasi nga, mas maluwag na. Kumbaga, na siya, hindi na siya maganit, hindi na siya masikip eh. So, hindi na siya ma-out of place. So, yun na naman. Kasi nga, parang same with real firearms, real guns. Tigas, hindi na malagyan. Sumasakit na yung kamay ko. Same with real, yung mga guns nga, isipin mo, tunay na ba? Talaga, parang naliligo ng oil. Talagang pagkalinis, puro oil. Okay, so dito, actually, hindi naman yata kailangan, pero hindi ko lang alam. Kasi, hindi naman ako ganun ka-expert pagdating sa tunay na baril. Pero parang paminsan kasi, parang iniisip ko din naman, parang hindi naman kailangan na ganun kadami. Gets mo? So, o nga pala, meron sinabi sa akin na yung trigger daw, hindi daw bumabalik, something. Okay, so kung mapapansin nyo sa testing natin, never natin na-experience, no? Wala tayong problem sa trigger. Kasi meron isang actually, personally na-experience ko, yung kapag nasa semi siya, pag baril mo ng ganun, tapos magsa-cycle, di ba? Bibitawan mo. Ito, hindi siya umaabante, naka-stay pa rin siya doon sa likod. So, mangyayari gagawin mo, parang ito, ipupush mo siya forward, parang ganun, para mag-work siya, di ba?
Dati, nung hindi ko pa na, yung first time ko siya na-encounter, ang ginawa ko, kinasa ko siya ulit. Diba? Tapos saka siya umabante. So, akala ko there's something wrong. Kaya pala, kaya siya umaabante, it's because of the vibration. Yung chug, chug. Kaya biglang umabante to. Kasi nga, yung trigger, brand new kasi yung unit, di ba? So, yung time kasi na yun, bago lang din yung unit na yun, tapos ginamit ko siya sa competition. So, what happened is, wala akong ginawang kahit anong lubrication, di ko in-sprayan or something. Basta wala. Basta parang, oh, this is a new unit, medyo tinesting ko lang noong umpisa. Okay ah. Tapos, sinamba ko na sa competition. Tapos bigla siya nag-stuck. Sabi ko, ganito ba ito kabulok? Kakabagong unit, sira agad. Tapos yun nga, nalaman ko na ito yung trigger. Dahil sa bago pa siya, naiipit siya, hindi siya bumabalik agad. Nagsa-stuck siya. So, parang ang gagawin mo lang talaga doon is, parang, pagka nag-stuck, ipo-push out mo lang to. Tapos, babaril ka na, tapos push out mo lang. Parang ganun siya. So, nasa-stuck lang siya. Tapos, actually, na-encounter ko ulit yun kasi meron isang customer. Anong unit ba yung binili niya? Nakalimutan ko na kung anong unit eh. Pero Umarex, basta ano rin, BFC din. Gawa rin ni BFC. Kasi steel kasi itong mga parts to eh. Yung mga trigger na to. Alam ko steel to eh. O hindi. Ayan o, steel o. So, steel, mas matigas and they are rougher. Mas rough sila compared sa yung diecast. Parang ganun. So, kapag ka nagpa-follow ka sa mga real guns, actually hindi ako naka-follow, pero once may nakita ko na anong ginagawa nila, sinastand nila, kinakalas nila, pag bumili sila ng bagong baril, kinakalas nila yon. Tapos, yung contact point na sa may trigger, pinapolish nila. Yun, pinapolish nila. Parang, basta polishing yung ginagamit nila eh, para sobrang smooth. Hindi tendency na magsa-stuck. Parang ganun. So, yun. Ito kasing unit, parang nakailang patok na sa inyo to eh. Kaya pagdating sa akin, medyo mas swabe na siya eh. So, yung sinasabi niyo sa akin na pagdating sa inyo, isang putok pa lang, sira ka agad. Parang malabo naman yata yun. Kasi parang pagpasok pa lang ng magazine, maluwag na eh. So, parang nakailang pasok na yung magazine eh. Yung unang, ko to, parang sikip sobra eh. So, hindi ko alam. I'm just saying na yun lang yung na-experience ko or baka mali yung memory ko or something. So, anyway. The point is, ang point natin dito, is may problem yung unit. So, check natin kung may problem nga ba talaga. Kasi, syempre, mahirap naman dalhin kay supplier na, boss, defective yung unit. Sasabihin sa akin yung supplier, paano? Paano naging defective? Sige nga, pakita mo nga sa akin. Di ba? Tapos sabay, wala, gumagana naman. Parang ganito, gumagana naman. Di ba? So, syempre, pagdating ko sa kanya, paano niya papalitan? Di ba? Nagets mo? So, yun lang. Yun na naman yung dun. Kaya, syempre tayo, as a seller, it's our responsibility. Para mga dealership, ganun din naman eh. Diba? It's their responsibility to check the unit. If proven, this car needs to be replaced because the entire thing doesn't work. Or sabihin natin, the whole engine, usually naman, yun naman eh. Pag sa kotse, di ba, minsan, engine. The engine is faulty. O palatan yung buong engine. Parang ganun siya. So, kung ganito, kunyari, sabihin natin, the magazine is faulty. O replace the magazine with the new one. Ang ganun siya. So, if the trigger is faulty, or replace the trigger. Kumbaga, itong ibang part, hindi mo na siya kailangan palatan. Unless, parang, si supplier, kasi kunyari ako, di ako marunong magkalas. Sabihin ko kay supplier, ikaw na magkalas niya, hindi ko magpalit. Sabihin ko sa kanya, di ba? Tapos sabihin niya, di rin ako marunong magpalit eh. So, sige na nga, palitan na nga natin ng bagay, isang buo. O, di ba? Pag gano'n, di ba? Parang kotse. Parang gano'n din sa kotse. Parang, or kahit bumili ka ng motor or something. Di ba? Pag hindi nila kaya ayusin, they have to give you something that works eh. Gano'n yun eh. Na bago din, di ba?
So, pag hindi nila maayos, hindi nila makalas, hindi nila mapalatan yung sirang part, ano gagawin? Palitan yung isang buo. Di ba? Pero for this one, syempre, na-check natin, okay naman, everything is working naman, wala namang problema. Katulad ngayon, wala naman tayo na-encounter na problem. So, wala tayong magagawa kay supplier na to. Hindi natin masasabi sa kanya na, boss, problema yung unit, nagkalat sa akin yung customer. Minumura-mura na ako. Hindi natin pwedeng sabihin yun eh. Kasi pag testing natin, gumagana naman ah. Pinagkago mo yata ako, Raymond eh. Oh, di ba? Eh di ako pa yun na di nasira pa yung credibility ko kay supplier. Di ba? Ganun lang naman yun. So, ayun lang naman guys, no? So, to everyone that's using GBBs, so ngayon, may idea na kayo kung paano mag-diagnose kapag may nasisira na unit. Sakita nyo naman, from unboxing hanggang sa fully testing. Okay, nakita nyo step by step na pinaggagawa natin, kung ginawa natin, to check GBBRs. Okay? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, kayong mga AEG, kaya nyo yung ginawa ko? 36 minutes? Na ayos natin yung na hinanap natin? Okay, so ayun guys, to everyone's watching, thank you for watching until the next vlog. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.